New farm serye. Maraming challenges sa bagong farm. Andyan ang putakte. Wala yun na! Lumabas na! Ayun, nandiyan sa may dahon. Matatigas na mga damo. Mga live wire. Live wire. Live wire. At barbed wire. Ito mga barbed wire na pahara-hara. Puputulin na yan. Tuloy-tuloy ang project sa farm. Pero nasa pagbabakod pa lang tayo, ang dami ng challenges. Dahil pinangarap talaga natin ito, basta tulong-tulong, kayang-kaya. Pero dahil sa ating pagtsatsaga, unti-unti nang nakikita ang reward ng mga pinaghirapan natin. Tara! Okay, andito pa rin tayo sa ating bagong farm. Ang ating objective ngayon ay malinis to. Mamaya dadating yung tricycle natin. At syempre itong side na to, yung naiwan natin, yung sinunog natin dahil sa bubuyog, tuloy natin para malagyan na natin ng bagting at makapagtusok tayo ng mga poste. Anong lagay? Tupok na. Yung sinunog natin na nakataan. Wala na. Laglag? Wala na pala. Wala naman na. So, safe na tayo. Tawas na tayo. Mabuti na lang, wala na yung putakte na gumambala sa atin nung nakaraan. Tinabas na namin ang mga damo at siit. Kasi talagang hindi makita ang muhunan. Grabe katitigas ng mga damo. Kaya ginamitan ng pala ang mga ugat ng mga damo para hindi naman tumubo kaagad. So mga nagiging challenge itong wire. Ang dami kasing wire. Idadali natin sa taas. Pwera ground. Ano nangyari dyan, G-Man? Naputol na. Sumuko na yung kapartner. Bigay kong gumawa niyan din dati. Kaya nga. Pinaro ka siya dito. Lang, umayaw na yung pala. Ito, sasabit ko naman dito. Ito naman puno yan. Meron kami find. Nung habang nagtatapos si Gian, nakita ulo ng baka. Ang nakita namin na ito, halatang tinapon at na-decompose yung ulo ng baka. Hindi ito yung niluto na ulo ng baka. Ang kwento dito, hindi na natin malalaman. Yeah. Tingnan natin kung pwede natin itong i-display. Kailangan kasi namin iangat ito kasi hahara siya doon sa ating paglalagyan ng bakod. Kaso, kaya kami nababagalan. Putol siya. Kaso hindi na alam kung siya live. Hopefully hindi. Kasi galing doon yung mga metro sa side na yan. Live wire. Live wire. Kaya bago kami humawak, tinitingnan muna namin yung hawakan namin. Hindi natin gugustuhin yung mapahawak dyan. Dinahandahan at inunti-unti ko lang ang pag-aangat ng mga wires para sa safety naming lahat. Pagkatapos namin magbakod, kakausapin ko ang mga may-ari ng wire na ito para i-move ang kanilang mga wires. Kasi mayroong part na nasa loob ng property. At para sa safety nga namin, hindi pwedeng nasa loob ng property ito. Okay, nabutas naman na natin kahit paano. Nitaas na rin natin. Pasamantala yung mga wire para hindi tayo naiilang. Kasi itong mga barbed wire na pahara-hara, puputulin na yan. Kasi baka madali pa tayo yan. Kalawang ito yung mga sinauna po. Ang kapal. Puputulin na natin yan kasi papalitan natin ng hog wire. Pwede na nating bagtingan ito para makita natin yung mga kailangan pa nating hawanin. Inilatag ko na ang tali para makita pa ang sasabitan. Kailangan kasi tuwid na tuwid ito. Muhon sa muhon.
Una natin bauna na ito ng poste para may maganda tayong dikitan ng ating bagting. Okay, okay na yung ating bagting. Pantay na yan sa muhon. Magana na tayo ulit magposte. Habang nag-uukay sila, inimpis ko ang barbed wire na luma at makalawang. Parang dito tayo sa side na to matatagalan na kasi ang daming obstacles. Saka lilinisin natin yun para mawala yung matitigas na damo at tumubo yung ganitong kagandang damo. Pero pag ito nahawan pa, ang laki niyan. Mas magmumukhang malaki yung area. Ang dami lang naging hadlang sa side ng property na ito, unlike sa harapan na part. Andyan ang putakte, matatigas na mga damo, at napakarami. Mga live wire, at barbed wire. Pero nagagawa naman lahat yan ng paraan. Basta gusto, may paraan, sabi nga, di ba? Okay, unang poste. Unang poste sa side ng farm na ito. Progress is progress, one at a time. Ito na naman si Por, nakabantay, nabagalan ata. Sorry po, talaga maraming obstacles. Merienda time muna tayo. Bumalik na yung ating back up. Pagkatapos natin magmerienda, sabay na tayo uli ng ng hakot ng basura at pagpuposte. Hindi ko naman kaya postehan to. Hanggang dun. Paborito eh. Puro ganun nga yan. Ay, ikaw ang bumili yan ha. Ano ko sa akin ka nakatingin? Sino ko nasa bakery kanina? Ganyan din nga yung kahapon. Ba't hindi? Kung hindi nasigawan ni JJ na Spanish bread kanina. Wala. Walang Spanish bread. Talaga paborito nila ito nakakaumay din. Dito na ulit ating tricycle. Kaya yung dalawa nakakapaghakot na. Matatanggal na lahat yung kalat na yan. Ano, na-miss nyo ba ang paghahakot? Oo naman ay kabagal na magdukan doon. Mas trip nyo na yan. Ano sa'yo yung plug G yan? Eh, tinapon na eh. Ako, mag-uukay pa rin. So, hukay tayo. Napakagandang tingnan nung mas malinis na. Kaya excited na ako malinis pa ang likuran na part at mahawa ng mga damuhan na matataas. Para mas makita natin kung gaano kalawak talaga itong farm natin. So ganito kami nahihirapan sa kasi dalawang nyug to. Isa, dalawa. Kanina pa kaming hinuhukay ito. Nakilang bareta pala na kami. Ang bagal. Naunahan pa ako nito eh. Nauna to sa akin. Nauna ako. Kasi dito. Nauna pa sa akin. Okay, oras na ulit para sa ating wrap up. Marami kasi tayong sunod-sunod na hukay. Lalagyan na lang natin yan ng poste para naman hindi na bumabaw siya bago tayo mag wrap up. Habang ginagawa namin ito, hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili at bagong farm na kami ni Jay. Na pagyayamanin namin at alagaan na dati ay pinapangarap lang namin. Kaya sa mga nangangarap dyan, huwag mawalan ng pag-asa. And syempre, work for it. Okay, marami na tayong naibakod dito sa ating bagong farm. At mas marami tayong magagawa sa sunod. Tama ba? Oh! Yan yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace! Tapo!